ng pangalan ng ating Panginoon. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome to our program, Daily Vibrant Word. Muli po tayo ay magpupuri at mag-aaral ng salita ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Samahan niyo po ako sa ating pag-awit ng isang papuri sa ating Panginoon. Yan. Good morning po, Sister Lisa, Sister Angie. At tayo po umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Muli po, kami po ay iyong pinagbuklod, Lord God, upang magpuri at mag-aral ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa, sa panibagong kalakasan. Hallelujah. And use our lives, Lord God, to make you known, to make you great, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. O Lord my God, when I am also wonder, consider all thy works of hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy part throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When I think that God is unsparing, sent him to die, I scourge to take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, yes Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow, amen, in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, dakilang yung inyong pangalan, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Samahan niyo kami, O God. Lord, punan niyo kami, Panginoon, ng inyong karunungan ngayong umagang ito. Hallelujah. Turuan niyo kami, Banal na Espiritu, sa bawat salita mo na ihahayag ngayong umagang ito. Lord, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kakulangan, Panginoon. Linisin niyo kami, O Diyos, at gawing karapat-dapat sa inyong harapan. Maintindihan namin, Panginoon, makita namin, O Diyos, ang kagandahan ng inyong mga salita.
na magbibigay sa amin ng karunungan, magpapabago, Panginoon, sa aming mga maling kamalayan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Purihin ka ngayong umagang ito, sambahin at walatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ko ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Siguro tayo po magpasimula sa ating pong topic ngayong umagang ito na matatagpuan po sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Amen. Sinama na rin po natin yung 16 dahil pag-aaralan din po natin ito sa mga susunod pang mga sa ating programs sa mga susunod pang linggo. Amen. So you are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under their basket, but on their stand, and it gives light to all in the house. In the same way that your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Purihin po ang dakilang pangalan ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. So our scripture text po is Matthew chapter 5 verse 16. You are the salt and light of the earth. Amen. Sabi nga po mga kapatid sa 1 Peter chapter 2 verse 11, ang isang Kristiyano po ay bisita lamang po dito sa mundo. Naniniwala po ba tayo dito mga kapatid? Tama po ba? And ang katanungan po mga kapatid, ano pong impluwensya ang pwede nating iwan habang tayo po ay nandito sa buhay na ito? And what message do you want to leave this world? Sa social media po, mga kapatid, sikat na sikat po mga influencers. Amen? So, this morning po, we will talk about influence. Amen? So, ang title po ng ating topic po is, Are you salty? Salty ka ba? Yan. Tanong mo po sa sarili mo, ikaw ba ay salty? So, ang inahayag po ng ating Panginoon Jesus, dito sa scripture text, and na ang isang Kristiyano po ay asin at ilaw ng sanlibutan. So, naririnig na po natin, na-take up na po natin ito, samahan po tayo ng Panginoon ngayong umagang ito sa mga bago pang revelations. Tayo daw ang mga asin at ilaw ng sanlibutan ito. And ito ay sinasabuhay yung Beatitudes na itinuro ng ating Panginoong Jesus dun po sa Sermon of the Mount sa Matthew chapter 5. When the Christian lives in the Beatitude attitude, amen, kapag isinapamuhay daw po natin ang Beatitude attitude, surely will be a good influence as a salt and light of this earth. Amen. So Jesus teaches in Matthew chapter 5 verse 13, to influence the earth is characterized by beatitude, a beatitude quality life. Now you are the salt and the light of the world or of the earth, to influence the earth or the world in Jesus' lives and teachings. Kung isa-summarize po na natin yung John 17, chapter 17 verse 15 to 16, ito po yung prayer ni Jesus sa kanyang mga disciples. And sa 1 John po, in-state din po dito ni Apostle Juan, sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, Jesus wants us to be in the world but not of the world. And He sent us to the world but to not love the world. Ang mga Kristiyano daw ay inilagay po ng ating Panginoong Diyos dito sa mundo upang maging isang mabuting impluwensya sa mundo. Na huwag makibahagi sa ugali at gawain o ibigin man ito or ibigin man itong mundong ito. Amen? So sabi nga, impluwensyahan mo ang mundo at huwag ang mundo ang maka-impluwensya sa iyo. So how are we to influence this world? Amen? How can we be in it or not of it? How can we be sent to it and not love it? So the solution comes from verses 13 to 16 to be a salt and light of this world. Sabi nga natin po kanina, so upang ang asin po, upang ito ay maging mabisa or effective,
ay kailangan pong ilagay po or ibudbud po ito sa isang subject. Amen? Sa isang substance. Amen? So, balikan po natin sa Matthew chapter 5 Matthew chapter 5, no, yung Beatitudes. And Jesus was saying on this that ito yung character, no, na dapat magkaroon kayo, that you must influence the world. Sabi nga po sa Matthew chapter 5 again, no, verse 1 to 12, sabi nga Jesus blesses people, no, to have meekness, no, magkaroon ng maamo, no, mapagpakumbaba, to hunger and thirst for righteousness. Amen. Ang hangad ay na matupad ang kalooban niya, matupad ang kalooban ng Diyos at ang katwiran ng Diyos. And we are to be merciful, no? Maging mahabagin daw po tayo at maawain, and to be peacemakers, no? Na nagtataguyod po ng kapayapaan. And to be pure in heart, no? Yung merong malinis na puso na nakikita ang ating Panginoong Yesus. Sa buhay natin, as we live out the reality of the Beatitudes, we will affect and influence the world in Jesus Christ. Amen po. So, in the world, magre-react po, no, ang mundong ito with negative feelings. Amen. They will persecute us, mga kapatid, but ang pinaka-importante po, some will react positively and believe and to be saved. So, ito po yung pinakamaganda. Amen. So, as we read chapter 5, amen, the Lord is defining the character of the believer. Amen, yung verses 1 to 12. And in verses 10 to 12, makikita naman din po natin dito, mababasa po natin yung attitude ng mundo against the believer or towards the believer. And in Matthew chapter 5, verse 30 to 16, the attitude of the believer of the Lord Jesus Christ. Dito po sa mundo. So, tayo po yun, no? Ano dapat ang maging attitude natin? No, of the believer of Jesus Christ to this world. Ito po yung ating pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. So, verse 10 to 12, the world is going to hate us. Mababasa po natin yon, but we still have to be salt and light to influence them in Christ Jesus. So, mga kapatid, mga minamahal, to be salt of the earth means, ay ibig sabihin, ay believers are precious, no, number 1, to the world. Believers are precious to the world, no? Sabihin mo sa sarili mo, you are valuable. Amen. All believers of the Lord Jesus Christ are valuable, no? Nung unang panahon nga po, mga kapatid, no, yung asin po ay pinambabayad po 'yan, no, nung sa mga Romans po, no? Ito po'y parang sweldo na, no? Parang salary na rin, no? Ganun ka-importante po ang asin. And salt was considered a mark of friendship, amen, or covenant, no? Parang ito po ay ginagawang pang-notaryo na rin po, no? Kapag kumakain po sila ng may kasamang asin at may nakakakita na witnesses, so parang nagiging na po siya, covenant, amen. And ito po, ang asin din po ay pinag-aawayan din po, no, na magkabilang bansa. So alam po natin 'yon, no. Ganun kahalaga po ang asin sa buhay ng isang tao. And the world, alam po natin na sa mga panahon na to is decaying, it's getting darker and darker. Amen. And we are ilang beses na rin po na-take up po yung topic na to, no, dito sa ating Daily Vibrant Word, na alam na po natin na we are on the last of days. Amen. Nakita po natin yung heat, yung heat index, no? Ito ay nagkaroon ng di ba? Nagkaroon ng all-time high sa ating heat index, no? Yung global health po natin, alam na po natin, no, nagkaroon ng pandemic, and there were rumors of wars. Alam po natin yun. And we are already on the unprecedented times, no? May mga first time na ho na nangyari, no, sa mga panahon na yon, sa panahon ngayon, mga kapatid. And though at times believers are still hated by the world, alam po natin yun, but still, mga kapatid, believers are extremely valuable to it, no? Dito sa mundong ito, napaka-valuable po ng isang mananampalataya ni Kristo. Ganong kahalaga po ang isang believer ni Jesus Christ dito sa mundo. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, you are the salt and the light of the earth. Amen? Pasira ng pasira po ang moralidad ng mundong ito, mga kapatid. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, the world may hate us, amen? The world may persecute us, but the world is absolutely still dependent on us believers. Amen? Being only the influence of the gospel of God.
Amen? So, we are influencing the love and grace of the Lord Jesus Christ dito sa mundong ito. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, babasahin ko po, no? Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Amen, magiging makasarili ang tao, sakim, sa salapi, mayabang, mataas, mapang-insulto, masubayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Amen, ayaw nilang magpakipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Verse 4, hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nila makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan sa buhay nila. Kapangyarihan nito sa buhay nila. So, mga kapatid, the world is going to hate us, but we are still to be the light and salt of the earth. Amen? We are still to be influencing them of the love of Christ, because eternal life is on the line. Amen? Ang buhay na walang hanggan na po ang nakasalalay po dito, mga kapatid. Yes, kahit saan po natin tignan, mga kapatid, no? The believers of the Lord Jesus Christ are the only precious, valuable to the earth, no? In this world, influencing people the beatitude way. Tinuro ng ating Panginoong Jesus. Influencing them the love and grace of the Lord Jesus Christ. Amen po, mga kapatid. Amen. So to be the salt and light of the earth, believers are so precious to the world. And number 2, believers preserve society from the decaying world, no? From a moral decay. Sabi nga natin, pasira po ng pasira ang moralidad ng sanlibutan ito. Pag sinabi natin preserve, no, to take care, to look after, no, to protect or to maintain. And by the power of the Holy Spirit, believers lang po ang makapagpapaalala, no, sa mga tao sa pagkasira o sa pagkawasak ng kanilang morality. Amen. At paalalahanan sila na magbalik loob sa Diyos. Amen. To repent and to come back to the Lord Jesus Christ. Amen. To receive Him as Lord and Savior. Amen. So, salt, preserved food. No, at noong unang panahon po, no, nung wala pang mga refrigerator, no, tatawag po natin doon frigidaire nung araw. Kapag naabutan niyo po yung frigidaire, yun po, nasa 50 anyos na ho kayo. Amen. So, salt also preserves the dead. Amen. Kapag di ba, ginagamit po ito, no, sa burial, for mummification nga, di ba, para ma-preserve yung body ng patay. And believers, mga kapatid, preserve or influence good morals to the society. Amen. Sa mga tao, mga kapatid. Kaya ang believers po ni Jesus Christ ay they preserve good morals. Amen po? They preserve good morals. Only the believers of the Lord Jesus Christ, because it implies the world that is on a progressive path to destruction. At ito po, sasabihin nga natin, pasira ang moralidad ng mga tao sa mundong ito sa panahon ngayon. At alam po natin yon, mga kapatid. In Romans chapter 1 verse 18 to 32, describe po ni Apostle Paul, no? Bakit po? Bakit ito pasira ang moralidad ng tao? Because they suppress the truth of God. Amen? Because of their love in sin, their hearts are continually darkened. Sabi po sa verse 21. Pag sinabi nga pong heart, ito po yung isipan, no? Isipan at emotion ng tao, mga kapatid. No? People turn to worship idols instead of worshiping the true God. Amen? And continue sinning. No? Nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi nga po sa Romans chapter 1 verse 28 to 32, since they thought it foolish to acknowledge God, He abandoned them with their foolish thinking and let them do things that you should never done. Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. Verse 30, they are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning, mga kapatid, and they disobey their parents. They refuse to understand, break their promises, are heartless, and have no mercy. They know God's justice requires that those who do these things deserve to die. Yet they do them anyway. Worse yet, they encourage others to do them too. Amen. Ini-encourage pa na iba para magkasala din. Amen. Ganito na po, no?
ganito na po sinisira ng kasalanan ang mundong ito. Kaya ngayon nga po, sa panahon ngayon, nowadays mga kapatid, no, na alam po natin yung nabalitaan po natin, di ba? Natumbaho yung motor. Tumulong lang. No, at hindi lang mapaandar, yung tinulungan, pinatay na kaagad. Amen. So, ganun po, no? Ganun po kasama ang sanlibutan ito sa mga panahon ngayon. At alam po natin, yung mga bansa, gahaman na rin sa mga territories. Amen. Sa social media, nakikita po natin yung mga road rages. Amen. Yung kung paano mag-judge ang tao, no? Slandering of people, no? Ay hayag na. Sexual immorality, no? Same-sex relationships, no? Normal na. No, yung sugal, normal na rin. Amen. Nililegalize na rin ang mga sugal. My fellow brethren, mga kapatid, nung ganito na po kasama ang mundo ngayon. Pasira ng pasira, pawasak ng pawasak ang moralidad ng tao dito po sa mundong ito. So in the midst of the worldwide moral decay, believers are still the salt of the earth and preserving influence on this world. Amen? Ang isang believer ni Jesus ay hindi hinahayaang masira ang moralidad ng isang tao. Hanggat kayang i-correct, itatama, mga kapatid. Amen? Na patuloy na hinahayag ang katuwiran at kalooban ng Diyos sa buhay ng isang tao. Amen? So, mga kapatid, no, you preserve people. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, by the power of the Holy Spirit, we preserve people in the name of the Lord Jesus Christ. So, paano po pinoprotektahan ng believers sa mga tao mula sa pagkasira ng moralidad nito? So, how do believers preserve the society from moral decay? So, believers preserve society from preventing or keeping back God's destructive wrath, no, yung galit ng Diyos, by living faithfully. At alam po natin yan, mga kapatid, yung faithful believers ng ating Panginoong Diyos, faithful believers ng ating Panginoong Jesus, no, merong special favor sa kanyang mga anak. So, amen po ba? No, but still, it is God's perfect will. So, lahat po na nangyayari sa ating buhay, alam po natin, ay kalooban ng Diyos. No, iniligtas ng Panginoon sa kanyang biyaya, pinoprotektahan ng Panginoon ang kanyang mga anak because He is merciful and because of His love and grace for His believers. Amen. Yung mga faithful believers at yung mga nasasakupan nito, pinoprotektahan ng Panginoon mula sa kanyang galit, no? And by God's grace, no, by God's will, sa kanyang kalooban. At bakit po nagagalit ang Panginoon? Dahil po sa kasalanan. Amen? At nabasa po natin ito, no, nung panahon ni Abraham. Amen? Di ba? Nag-petition siya, no, if there are 50 people and nagkaroon ng, sabi nga ng Panginoon, no, isa-save niya pa rin, no, ang Sodom and Gomorrah. Hanggang sa bumaba na lang ng 10. So, pero kinalaunan, God still destroy Sodom, no, God and Gomorrah. God destroys the land because of sin, mga kapatid. Pero mga kapatid po, He saved Lot and his 2 daughters. Amen. Ganun po ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Despite the sin, no, of these people, iniligtas pa rin ng Panginoon si Lot and his daughters. Amen. Same as the family of Noah. Alam po natin, no? He wiped up the whole earth, pero iniligtas niya ang mga anak ni Noah, si Shem, si Ham, si Japheth, and their families. Amen? And in the near future, God will protect all believers. Amen? God will protect all believers and His church, no, before and during the Great Tribulation. Revelation chapter 7 po, mababasan po natin yan. And 2 Thessalonians chapter 2 verse 5 to 8. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Mga kapatid, believers are the only righteous people which protects society from God's destructive wrath. Dahil lagi nandun yung grace and mercy ng Lord sa kanyang mga anak. So praise God. Amen. So how do believers preserve the society from moral decay? So believers preserve society by praying for it. Amen. Di po sa Ezekiel chapter 22 verse 30 to 31, God is looking for from the Israelites to intercede with Him. Amen. Naghahanap siya to intercede with Him. Basa po natin yan sa Ezekiel chapter 22 verse 30 to 31. So si Abraham din po interceding with God, no, noong panahon sa Sodom and Gomorrah. And in Amos chapter 7 verse 2, sabi po ni Amos, he said, "Sovereign Lord,
forgive Israel. Amen? So, faithful Christians po, mga kapatid, often pray for presidents and kings. Amen? Hanggang ngayon po, no? Mula nung unang panahon, mula nung kila Abraham, hanggang ngayon po, faithful Christians should pray for kings, holiness, and nations, and spread the gospel of God and the church to be salt and light of this earth. Amen? So, believers should also continually pray for God's mercy and forgiveness of the sins of other people, mga kapatid. So, praise God, no? That's why we have prayer and big week service, mga kapatid. Amen? Because all believers must continually to do the same, to intercede in prayer, no? For their families, sa ating mga pamilya, sa ating mga iglesia, no? Sa church, sa government, and sa ating bansa, and to this world, mga kapatid. Amen? So, when believers do this, they have done the first step, mga kapatid, to preserve people from Satan's influence and from God's destruction. And the rest will be in God's hands and in God's will, mga kapatid. All of us must do is to pray and intercede with others. Amen? So, how do believers preserve the society from moral decay? Believers preserve society by being a righteous influence. Amen? A righteous influence, no, dito sa mundong ito. So, believers have a righteous influence by practicing godly behavior. Amen? Caring for the weak and vulnerable in society, no? Yung pagmamalasakit sa kapwa. No, nakikita si Kristo sa ating katauhan, no? Kapag tayo ay nagmamalasakit sa ating kapitbahay, sa ating mga ka-churchmates, even sa ating buong community, mga kapatid. Sabi nga, no, hindi naman pumasyal, pero kung tayo ay magpapasyal-pasyal para sa pagpapahayag ng Diyos, ito po ay pinakamaganda nating dapat magawa. Amen? So believers are righteous, have a righteous influence by practicing honesty and integrity. Amen? So living out the beatitude attitude, mga kapatid. And also condemning sin. No? Ang dapat itama ay dapat itama. Amen? And dalawa lamang ho ang kahihinatnan nito, mga kapatid. Tayo po ay kagagalitan. Amen? But with others, it will draw them repentance, mga kapatid, and draw back near to God. Ito po yung pinakamagandang mangyayari, mga kapatid. So, praise the Lord. Amen? So, mga kapatid, hindi po natin dapat ikagulat ang masamang estado ng mundo ngayon. Amen? So, hindi po natin dapat ikagulat yung mga nangyayari sa panahon ngayon, yung mga masamang kaugalian. No? Sabi nga po sa James chapter 1, verse 15, these desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Mga kapatid, ano po ang dapat nating ikagulat sa panahon ngayon? Ikagulat natin kapag ang isang Kristiyano ay hindi na nakaka-impluwensya sa kabutihan ng ating Panginoong Yesus dito sa mundo nito. Amen? Kapag ang isang believer ni Jesus Christ ay hindi na nagagawa ang kanyang mga dapat gawin. Amen? Bilang isang mananampalataya ni Jesus Christ. Amen? So, believers, preserve now. Mga kapatid, praise the Lord. So, to be salt of the earth, it means that believers are precious to the world. Believers are preserved society from a decaying world. And number 3, believers brings flavor to this earth, creating a thirst for Christ. Amen? Slow connection po tayo. Okay lang po ba tayo? Yung audio ko po, okay lang po ba? So, since noong unang panahon, ang asin na po ay ginagamit na ho para magpasarap po sa pagkain. Amen? Imagine po natin, no, yung itlog or yung balot kapag walang asin, di ba? Ano na lang po ang lasa nito, no? Medyo matabang. So, masarap po ito, no? Mas maalat, mas masarap. And the more flavoring, the more you find water for your system. Amen? Habang paalat ang palat yung flavoring, mas lalo tayong nagiging mauuhawin or nauuhaw po tayo. Amen? So, Christians should serve a similar role in the world. Amen? Christ said,
This to the woman in the well, no, sa John chapter 4 verse 13 to 14. Everyone who drinks some of this water will be thirsty again, but whoever drinks some of the water that I will give him will never be thirsty again. So, ganito po ang buhay at kaugalian ng sanlibutan ito. No, wala po kakontentuhan sa buhay. Kinauuhawan po ang mga bagay na makasanlibutan. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Pero ang buhay kapag ikaw ay na kay Jesucristo, ikaw ay nagiging dahilan ng pagkauhaw ng ibang tao kay Kristo. Amen? At sa kanyang mga salita. So the true believer's lifestyle should be like salt. Amen? Causing people to thirst for the satisfying water only Christ can give. So, ang point po natin, mga kapatid, you point people towards Christ. You're causing people to come to Christ, influencing them to live and walk like the Lord Jesus Christ. Praise God. Sabi nga nung isang favorite song ko po, nung Asin din, di ba? Sabi gano'n, wala ka bang napapansin? Ba yun yung sa iyong kapaligiran? Amen? So, ang Kristiyanong may impact, no? Ang kanyang pagkaasin ay nagbibigay lasa sa kanyang kapaligiran. Amen? Nagiging mabuting impluwensya po at nararamdaman ang impluwensya ni Jesucristo sa kanyang buhay. No? Sa ating kapaligiran, sa ating community, sa ating mga kapitbahay, sa ating pong mga nasasakupan. Amen? So, are you still deterring people from sin and provoking them towards righteousness? Are you still making people thirst for Jesus Christ? Tayo po ba ay lumalago pa sa ating saltiness, mga kapatid? Tanging mga sarili lang po natin, no, ang makakasagot dito. Amen? So, evaluate po natin ang ating mga sarili. Tignan po natin yung ating mga sarili, mga kapatid. And in the end, we will be all accountable. Amen? Lagi po natin sinasabi. Lahat po tayo ay haharap sa ating Panginoong Diyos. And we will all to be accountable sa ating mga ginawa dito sa mundong ito. So how can you be a flavor to the world and other believers? You must grow and we must grow. And believers, Christians must grow in saltiness. So to grow in saltiness, believers must abide in Christ. John 15:5, no? Living in obedience to our Lord Jesus Christ. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Pag ikaw ay naka Jesucristo, ikaw ay anak ng Diyos, no? Ikaw ay mamumunga, no? Tunay na mamumunga. Magkakalasa ang buhay tulad ng asin. Amen? If we abide in Him, we will produce much fruit. Amen? To grow in saltiness, believers must be unique. Amen? 1 Peter chapter 2 verse 9. No, kapag ang asin po, no, tinitimpla mo, no, nagkakalasa po yung substance. Amen? And so hindi po pwedeng, mga kapatid, no, kapag yung gusto mo magkalasa yung gulay din ilalagay mo. Amen? Hindi rin po pwedeng magkalasa yung meat kapag meat din ang ilalagay mo. Ano ito po dapat nating ilagay? Asin. Amen? Asin, salt. Amen? At alam po ng mga nagluluto yan. No? Alam naman po natin lahat yan. No? So therefore, believers must be different in this world. Amen? We are different. Mga kapatid, when the world cheats, kapag ang mundo ay nandadaya, ang mga mananampalataya, broadcast integrity. Amen? Nagpapakita ng integridad, isinasapamuhay ang integrity. Amen? Kapag ang mundo ay nagko-curse, ang mga mananampalataya ni Kristo ay nag-encourage. Amen? And when the world enjoys their ungodly lifestyles, believers enjoy only things that glorify God and bless others. Praise the Lord. No? So to grow in saltiness, believers must be activated to sprinkle in other places. No? Gaya ng asin, kapag ini-sprinkle po, no, yung sa pagkain, nagkakaroon po ng ng flavor. Amen? At na-preserve po ito. 2 Timothy chapter 4 verse 2, basahin na lang po natin. At alam po natin, kapag ang asin po ay nasa shaker lamang, so hindi po ito napapakinabangan. Amen? Ang asin po ay nasa garapon lamang po, hindi po natin ginagalaw, hindi rin po ito napapakinabangan. Hindi rin po ito nagiging effective. No? Ang asin ay hindi nagiging effective po. So Christians are not limited on the four corners inside the church and inside their homes.
Amen? A believer of the Lord Jesus Christ must be activated sa labas ng church. Amen? So, yun po, no? Hindi po masama yung dami po namamasyal ngayon, no? Galing din po kami sa pasyal kahapon, no? So, hindi po masama masyal, no? Pero, at maging masaya po habang tayo ay namamasyal. Amen? Pero sabi nga natin, no, pasyal-pasyal po sa pagpapahayag. Amen? Dapat ho, habang namamasyal tayo, no, nakikita yung si Kristo na habang tayo lumalakad sa labas. Amen? Nagiging impluwensya, mabubuting impluwensya tayo saan man tayo mapunta. No, nasi-share din po natin ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, sharing the love of the Lord Jesus Christ, being an influencer of the Lord Jesus Christ. Amen. So, to grow in saltiness, believers must commune with other faithful believers. Fellowshipping with other Christians. Sabi nga, you are the salt of the light in the world. Sabi nga po, you is plural, mga kapatid. No? Collective. Christ was not referring to individuals specifically, but individuals as part of community of believers. Amen. So, mas maraming asin, mas nagkakalasa po ang pagkain. Amen. No, kaya hindi ho pwede yung mag-isa ka lang mabuhay. Amen. Na okay naman ako, okay lang naman ako, brother, kahit hindi ako mag-church, no, busy eh. No? At maintindihan naman ako ni Lord. So hindi po tayo mag-grow kapag ganun po ang attitude natin. Hindi po tayo mag-grow kapag hindi po tayo lumalabas ng tahanan natin. Because sabi nga po sa 27 verse 17 ng Proverbs, as iron sharpens iron, so one person sharpens one another. So believers must be surrounded with other salty believers, amen, to be encouraged, to be challenged, amen, to build up one another, so we can become more effective dito sa mundong ito, amen, to be a salt and light of the earth. Amen? So, to grow in saltiness, believers, dito po kung tatapos, believers must have confidence. Amen? Must have confidence in Christ, even in our smallness. Amen? Dapat hindi po tayo ma-discourage sa ating smallness in numbers. Amen? So, we are reminded, no, kapag nung namatay si Kristo at muli siya nabuhay at nung kanyang ascension to heaven, no, meron lang mo siyang 123 disciples, no, in the upper room. Basahin po natin sa Acts chapter 1. But soon they grow, keep on growing and growing, and the rest is history. Amen? Umabot na ho sa panahon ngayon. Amen? Yung mga believers na ating Panginoong Jesus. Amen? Nananampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, hindi po mahalaga, mga kapatid, kung gaano tayo kaliit in numbers. Nung mag-start po tayo, no, sa ating mga lighthouses, no, sa ating mga Bible studies, or as a local church in the whole, amen, nung nag-start po tayo, we start small, amen, but ang pinaka-importante ho, no, yung walang pakitang tao, mga kapatid, and the most important thing is how you finish the race, amen, and bring others to Jesus faithfully. Praise God. Amen. So God, sabi nga ganon, God only needs one disciple to stand to save a nation. Ezekiel chapter 22 verse 30. And Jonah, mababasa din po natin sa Jonah chapter 3. Sabi nga, isang alagad lamang ang kailangan ng Diyos upang tumayo at ibahagi ang salita niya para sa kaligtasan ng isang bansa. Amen. And the Lord commended the church in Philadelphia. Sabi nga, even in their little strength, amen, doon sa 7 churches of Revelation, di ba, sa Revelation chapter 3 verse 8, sabi nga doon, for you have a little strength, you have kept my word, and have not denied my name. Praise God. So we should be discouraged in our smallness, mga kapatid, right now, but focus on growing faithfully in Christ, spiritually maturing in Christ, and focus on sharing the love of Christ. And gradually, mga kapatid, we will grow and grow in numbers for the glory of Christ. Amen. 1 Corinthians chapter 1 verse 27 to 29, and Matthew chapter 7 verse 13 to 14. So, sa ating conclusion, mga kapatid, are we growing in our saltiness? Amen? So, the world and other believers needs us, mga kapatid. The world needs the believers, absolutely, believers of the Lord Jesus Christ. So, believers are the salt of the earth. They are valuable. Amen? Sabihin nyo nga, we are valuable. Amen? We preserve society from moral decay.
and we provide flavor to this world, creating a thirst for the Lord Jesus Christ. Ialaw lang po natin, mga kapatid, no, for the Lord, for us to be used as the salt of the earth. Praise the Lord. Are you salty? No? Praise God. So, be an influencer of the Lord Jesus Christ. Make an impact to the earth through Christ. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, for your word. We are grateful, Lord God, for your word for this morning. Lord, help us to be the salt of the earth. Help us to live that the world can see who you are and that we belong to you, O God. Father, help us to be obedient. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sumunod, Panginoon, at lakaran ang inyong mga salita. And obedient to the things that are needful, the things that belong to your kingdom, Panginoon, and to be separated from the world and its desires for your own glory only, Panginoon. Lord, salamat po, renew our strength for this week. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga kapatid, ng mga papasok sa opisina, mga papasok sa schools, Lord God, at sa mga maghahanap ng trabaho. Kayo po, Panginoon, na mag-provide that a work that would fit for them, Panginoon. And Lord, we also pray for healing dun sa mga may karamdaman po sa mga oras na ito. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin at walatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Praise God. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, sa pakikinig po ng banal na salita ng ating Panginoon. Amen. So the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up the light of His countenance upon you and give us always peace. In Jesus' name. Amen and amen. Happy birthday po sa lahat na may birthday. Happy anniversary po sa lahat na may wedding anniversary. To God be the glory. See you for another Daily Vibrant Word. Purihin po ang dakilang pangalan